So let us discuss solids for which V is equal to mean base area multiplied by the height. Okay, for this topic, we are going to solve the volumes and areas of frustum of pyramid and frustum of a cone. So ano ba yung frustum? So kung meron tayong pyramid, kapag kinat mo daw yung merong vertex, ito yung vertex kasi ng ating pyramid. So pag kinat natin yan, so yung part na matitira dito sa baba, yun yung frustum ng pyramid. Kapag cone naman, halimbawa ito yung ating cone, at pinutol natin yung tuktok dito, yung may matulis na part, so ganyan yung mangyayari. So yung natitira dito sa baba, yun yung frustum ng cone. So dito tayo sa frustum of a regular cone, or right circular cone. Ito yung ating frustum or figure. Okay? So meron tayong R, R, slant height, altitude, then capital R or the bigger R. So the formula to solve the volume is simply 1/3 pi h quantity R square, yung malaking R, plus yung R square, yung maliit na R, plus yung product ng dalawang radius. Kapag ang given ay diameter, kung gusto niyo yung palitan yung sa ating formula in terms of diameter, pwede rin. So, take note lang na yung diameter ay twice ng radius. Then, lateral area. Yung lateral area, again, yung nasa palibot lang or nasa gilid. So, ang formula ay ito. Then, total surface area. Yung total surface area, i-plus mo lang yung dalawang area ng circles dito sa base, tsaka dun sa nasa taas, dito sa lateral area. Kaya meron tayong pi r square dito na dalawa. Ito yung sa area sa taas, ito yung nasa area sa baba. Then, frustum of a regular pyramid. Yung pyramid, alam natin, iba-iba yung base. Kung siya ay square pyramid, syempre square yung baba. So dito kasi, hexagon tayo, yung ating example figure. And then, dito merong mga bases. So yung base dun sa taas, yan, saka dito. And then, edge, yung dito sa gilid, denoted by E. And then yung height or ating altitude. And then meron din tayong L. Okay? Ito yun, yung L dito. L, yung height ng ating trapezoid na gilid ng ating regular pyramid or frustum of a regular pyramid. Ang formula for volume, ito lang. H over 3 multiplied by for the quantity area 1, yung dito sa baba or sa taas. Pwedeng i-denote yan kahit saan yan. Pero pwede natin i-denote to na yung area 1 ay nasa baba at yung area 2 yung nasa taas. Basta yung dalawang area. Then plus yung square root ng product ng dalawang area. Then lateral area, again, yung nasa gilid. The formula, 1/2 n actually number of sides or edges. Okay? Multiplied by the quantity A plus B. Yung A plus B, yun yung base. Ito, A, B. Multiplied by the height nito, yung L. So kung mapapansin nyo, ito ay trapezoid. Ayan, trapezoid. Kaya ang ginamit na formula ay yung 1/2 quantity A plus B times L. Yung, ito kung ilan yung ating trapezoid. So nandito lahat yung notation. Then yung total surface area, yung again, yung lateral area tapos yung area dun sa base or sa baba tsaka dun sa nasa taas. And so where A, ito na yung kanina, yung mga edges, yung part ng ating trapezoid. Yan, yung mga edges, slant height, altitude, etc. Okay? So let us proceed with example 3.4.1. Number 1, determine the volume and total surface area of a frustum of a cone. So take note, yung frustum of a cone, so ang ating figure ay ganito. So ito bali ay side view lang. If the diameter of the ends are 6 cm and 4. So yung mas malaki, syempre ilalagay nyo dun sa malaking part. Then yung mas maliit, syempre dun sa mas maliit. Take note, diameter yung given. Okay? So for short, ito siya. Yung 4 dyan na nakalagay, ito yung ating diameter. Then yung 6, yung nasa baba, ito yan. So side view lang. So kumbaga ito yung 4 sa taas, and then yung 6 sa baba. So therefore, ang radius dyan sa baba, R, ito yon. Then yung same lang dito, so yung radius sa taas, ito siya, 2. So yung height ay 3.6. So ito yon. Ang height niyan ay 3.6.
So, gamit yung ating formula, solving for the volume, 1/3 pi r, then yung r square plus yung product ng dalawa, although medyo baliktad lang dito, yung r square tsaka yung product ng dalawang r, okay lang naman to kahit baliktad. Okay, so where r, ito na yan, kanina. Then yung r na maliit, ito, so kompleto lahat. Yung height given naman siya, ito. So substitute nyo lang yung mga given values, so yung volume ay equal to 71.6 cubic centimeter. Then yung area, yun, total surface area, yung unang-una yung lateral area for cone or frustum of a cone plus yung area ng dalawang circle sa taas at sa baba. And then dito, since given yung R na maliit tsaka yung malaki, yan, so ang problema na lang natin ay yung L, yung slant height natin. So kung titignan nyo sa figure, so bali meron na tayo nito, itong R, at yung R dito na malaki, at ito yung ating slant height. So kung titignan natin mabuti, pwede nyo isolve to gamit yung ating Pythagorean theorem. Una-una, meron ka nito, 3.6. So yun, ito yung susolve natin, yung slant height na L. And then ito, na-solve yan dun sa difference ng 3 cm tsaka dun sa 2. So bali 3 minus 2, yun yung 1. Okay, so bali ang pag sinolve natin yung L, square root lang siya na yung 3.6 square plus yung 1 square. So lagyan natin sa solution, yung L dyan ay square root ng 3.6 square plus yung 1 square. So meron na tayong L ngayon. So bali yun ay 3.74. Yan. So substitute na natin lahat dun sa ating formula para dun sa total surface area. So makukuha natin yung sagot na 99.56. Okay, for number 2, storage hoppers in the shape of a frustum of a pyramid. So frustum of a pyramid yung given. So determine its volume and lateral surface area if the ends of the frustum are squares of sides 8 meters and 4.6 meters respectively. And the perpendicular height between its base or ends is 3.6 meters. So ang given dito, ito yun, frustum of a pyramid. Then ito yung kanyang side view. Ito yung mga dimensions. 4.6 by 4.6 saka 8.8 by 8.8. So take note na ito ay square. So nakalagay dito, square. Ito yung side view. So ano ba yung kailangan natin? So number 1, yung volume at yung pangalawa ay yung lateral surface area. Take note, lateral surface area lang yan. Hindi total surface area. Then yung ating perpendicular height, 3.6 meter. So ito yon. So solution. So for the volume, yung ating formula, ito lang siya. And then yung area, so alam natin, since square yan, so square lang ng side or 4.6 times 4.6. So ito yon. And pwede rin 4.6 square since square yung base natin or yung cross-sectional area. Then yung area 2, yung nasa baba, although pwede namang magbaliktad. Area 1 ito, or area 2 ito. Tapos ito yung area 1, yung 8 by 8. Okay, so substituting yung given dito sa formula. So pwede nyo rin ilagay actually yung given dito. So ito yon. So yung sides na 4.6, ito, saka yung 8. Okay, then square root of, yan. So pwede yung isolve actually itong area 1 saka area 2 dito. 8 by 8, kunwari, gawin nyo 64. So, pwede rin dito, 64. So, ang volume natin dyan ay 146.35 cubic meter. Then, second unknown, yung lateral surface area. So, yung formula, ito lang, 1/2 n, yung number of edges or sides. Yun yung 4 since square siya. Then, yung h saka b, yun yung mga edges. So, yun na yung 4.6 saka 8. And then yung L, ano ba yung L dyan? Yung ating slant height. So, masasolve natin yon based dun sa side view or yung sa gilid ng ating frustum of pyramid. So, ito yon, itong figure na to, yung B. Okay, so from that, yung slant height dyan yung DE. So, yung slant height. Or pwede rin natin isolve yung slant height dito sa AB. So, gawin natin itong L. So, pwede rin dito. Same lang sila. So, yung ating edges, ito yung 4.6. So, pag hinati natin yan, 2.3. At yung ating edge dito sa baba ay 8. Pag hinati natin yan ay 4.0.
So ngayon, saan ba gagamitin itong dalawa? So gagamitin natin yan para masolve yung slant height, yung L dito. So masosolve nyo yan, gamit yung ating altitude na 3.6, so bali 3.62. Yun yung base dito. Ano ba yung base dito? Yun ay difference lang actually nung kalahati ng 8, yun yung 4. Yun ay actually difference lang ng 4 tsaka nung 2.3. Kumbaga ito ay 4 minus yung 2.3 na kalahati ng 4.6. Yun na yun, 1.7. So yung ating L dito ay square root ng 3.6 yun, square plus 1.7, ito yun. So, ang L dyan ay 3.98. So, bali meter to. So, meter din to. So, substitute nyo ngayon dun sa ating formula. So, 1/2, yung N ay 4. So, 4 multiplied by the quantity. Yung dalawang edge, 4.6 tsaka 8. Then, multiplied by yung ating slant height na L, which is equal to 3.98 meters. So, ang magiging area natin dyan ay 100.3 square meter.